this program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect, nor represent the show's policy, or the views held by the channel or broadcaster. The hosts or its show channel cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program. Happening now, The Explainer, hosted by Arniel Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlu's Filipino Asian Restaurant. Mayong aga, syudad, probinsya, kagabilog nga kalibutan nga mag-upod sa aton nga pagpangalagad sa weekend presentation sa programa Happening Now, The Explainer. Live sa gapon dari sa Marlu's Filipino Asian Restaurant sa Ungka, Pavia, Iloilo. It's a great weekend para sa aton tanan mga viewers and followers sa Happening Now, The Explainer. Today is February 21, 2026. Ako inyong amigo Arnel Garcia Lumbo, and upod naton aton sa nga partner Nonoy Paul. Good morning. Good morning kag isa ka manayanayagid nga adlaw sang Sabado. Happy weekend sa aton sa nga mga kauturan nga nagaupod sa aton sa nga pagpangalagad diri sa Happening Now, The Explainer sa gyapon diri sa Marlu's Filipino Asian Restaurant sa Pavia, Iloilo. Nalangkag kita subong nga aga, subong nga episode sa aton sa nga pagpangalagad partner. Yes. Bangod mangin kaupod naton ang madugay naman naton nga partner no sa pagpanerbisyo sa aton sa mga kauturan nga Ilonggo kay man medyo malawig-lawig naman nga madugay naman si Ma'am Marie Chris no diri sa Iloilo nga nagpanerbisyo sa aton sa mga kauturan nga Ilonggo. Pakilala naton partner aton sa nga guest mangin kaupod naton subong nga aga diri sa aton sa nga programa. Yes, aton sa first guest for our first portion sa programa Happening Now, The Explainer, ang Vice President for Marketing and Corporate Affairs and Customer Care Department sang More Electric and Power Corporation. No? Si Ma'am Marie Chris Cabalin. Ma'am, good morning. Welcome sa Happening Now, The Explainer. Good morning, maayong aga, Paul. Yes. And Arnel. Yes, thank you ma'am sa time no despite sa busy schedule pero ining discussion naton no makahatag sa dugang nga ibalo sa aton mga followers and listeners and of course sa aton sa nga mga consumers no sa More Power Corporation. First and foremost ma'am, nagligad no February 14, Valentine's Day. Yes. Kapila na katuig ni More Power nga gahatag serbisyo sa aton nga mga consumer no bilang distribution utility. Bali, anong February 14, this is the anniversary of the franchise. So it's been 7 years now since 2019. But in operations, we are already 6 years operating in Iloilo City. And now, because of our expansion, we are now also operating here in Pavia. Yes. And last time no, speaking of Pavia, may dili nga din ng Marlu's no Filipino Asian Restaurant. Yes. Daw nag-conduct diri sa ano ma'am sa activity no. Yes. Ano ganito mo activity gin kuan naton gin set diri no, the first restaurant along Pavia and sa province of Iloilo ara na sa under sa services no sa More Power Corporation. Yes, that's correct. We recently migrated them to us. So from their previous provider, Yes. we are now the electric distribution utility of Marlu's. Yan. Feeling good, no? Bisa ng owner si Mr. Jake Cocaine, Yes. nakalangkag, no? Ligad. Siya pa Yes. nag-inform sa amon, no? Yes. From previous DIO, no? Baka to sa mas mabako, mas mabasog ang More Power Corporation. Di ba, partner? Correct. Yes. Kag history ato partner no. Oo, history. Kay ang Marlu's sa muning labing una no nga establishment there is outside sa Iloilo City nga nag silo no sang iya sining
nga kuryente or nag-avail sa iya sining electricity sa more power Yes. diri sa may Pavia Iloilo. And in connection sa aton sining pagpangalagad subong nga aga partner, gusto ko lang ibaluon kag ipamangkot ini kay Ma'am Marie Chris, no? Kay iba naton yung mga kuturan, iba naton yung mga konsumidor, no, sang kuryente sa may syudad and now sa probinsya sang Iloilo. Medyo wala mahangpan kung ano gid ban bala ang mandate sang DU o kon Yes. distribution utility sa pagpangalagad sa aton sini nga mga Ilonggo. Kay man nabatian lang naton ang mga reklamo, nabatian lang naton ang mga complaints sa aton sini nga mga kasimanwa, Yes. pero wala sila makahibalo kung anong mga sakripisyo sa likod, no? Kun nga may ara sang tawo nga mahamuok nga nagakatulog sa ila sini puloy-an, Correct. bangod naka-on ang ila sini aircon, Yes. komportable sa ila sini nga pagpangabuhi, bangod maayo ang supply sang kuryente sa ila sini nga lugar. Gusto ko lang ipamangkot ini, no, ang mandate sang distribution utility naton, ano giblang mandate sang more power, and at the same time anong mga ginahimo naton nga sakripisyo agud nga madulong lang naton, ma-deliver naton ang supply sang kuryente sa tagsa ka mga puloy-an sang mga Ilonggo, Ma'am Marie Chris. Thank you for that. So, sa More Power kasi, our mandate is really, of course, to provide you with that. That's our promise, di ba? Yes. To provide everyone with reliable, stable, and cost-efficient electric power supply. And so, we are committed to that. And how do we do that? So, of course, through our services, nagsimula tayo when we had our repaired or rehabilitated all of our infrastructures in Iloilo City. So, may nagkaroon tayo ng mga interruptions because of those maintenance Yes. that we did. And then, while we are on that, we continue to be of service to many consumers in Iloilo. So, we have a high, di ba, filterage, we have a high systems loss, because not because the consumers want to do that, but because it's difficult for them to apply for an electrical connection. And so we simplify the process, we streamline the requirements so that most people will be able to avail of that service. Diba? So, and now that we have done after the 5 years of rehabilitation, of course, hindi naman doon natatapos yon. We will continue to do the maintenance, Yes. of course, di ba, of our facilities. So there will be from time to time a little interruption here and there because of that maintenance that we will continue to do. But our customer service will remain to be serving our customers 24/7. We do have 24/7 helpline that you can reach us via text, via phone calls, via messenger. And we still have our customer service office, yung mga gustong pumunta, Yes. gusto kaming makausap. We have our office at Hotel Del Rio Monday to Saturday, Yes. okay? So 8 to 5. So if you need to talk to us, yung may mga issues and concerns kayo, at ano yan rain or shine, di ba? Hindi yan magbabago, ganun siya. So in any weather or in any, kahit na anong under what circumstance, kahit ma-earthquake pa, Yes. we will be doing that service 24/7. So yung question mo na isa, Paul, yung mga sacrifices, like Yes. may mga recent kasi na typhoon tayo, di ba? So when everyone else is mga pinapauwi na ng mga company nila. Yes. Di ba? True. Di ba? So uwi na. But syempre sa More Power, yung mga empleyado namin doon are persons too. They have families too, di ba? But because of that mandate, meaning alam namin yon. Ibig sabihin, it's not really for us, hindi na sacrifice yun, but we know that for a Yes. fact. Ready kami na mag-service kahit na yun nga sabi ko, Correct. whatever the season may be, di ba? Ready kami. And so, when everyone else is going home, kung kailangan na rin naming isarado yung aming yung office where they can walk in, lumilipat kami dun sa 24/7 office namin. So the customers can still reach us. Yes.
Di ba? In fact, pag may mga ganung circumstance, nag-o-augment pa kami. Meaning, mas madami yung tao doon sa 24/7 helpline so that, di ba, we expect people, maybe there will be more people who will be calling or who will be messaging us. And so, we're ready to answer them. So, yun, yung mga ganon. As you mentioned, ma'am, sa office hours, no, 8 Yes. a.m. to 5 p.m., Monday to Saturday, Saturday, yes. except for holiday. Yes, except for holiday. oo. But except for holiday, but yun namang aming 24/7 pa rin. Oo, 24, O, diba? yes, yes. Walang Oo. holiday doon, Oo. walang bagyo, wala. Oo, yun. Yung tinutukoy natin, ma'am, is Yung yung walk-in office lang. office, Oh, yes, yung the walk-in walk-in Yung office. sa Hotel Del Rio, no? Yes, But of yes, course, oo. Except through holiday, yes, oo. the messenger, telephone calls, Telephone no? calls, And yan. other Yes, concern, text. Pwede siya. 24/7. Yes. Correct. Available yan, Yes, no? yes, sa correct. More Power. Yes. As of now, ma'am, ilan na yung mga customer ng or mga Active customers. active customers. As we speak, around 102,000 plus active customers for More Power. So siguro maybe a little 103 about that, mga ganon. In Iloilo City. So Okay. yun. And meron kaming we have already some customers here in Pavia that have migrated to us. Meron ding mga may new customer din. Yes. Oo. So, yun. And soon there will be more because there are companies also writing us, calling us, kung we are already asking us if we are already operating. Actually, not only here in Pavia but in nearby towns. And so, of course, we talk to them and then we get to parang nag-e-inspect din kami doon sa mga facility nila. Ayun. So, mga ganun. So, prior to Marlos Filipino Asian Restaurant Migration, yung first establishment na nag-migrate is yung Iloilo Supermart doon. Sa Ibauan, Pavia. Actually, it's IBC. IBC. Okay, IBC, okay. Yung IBC yes. pala dito sa Pavia. Yes, no? yes, Yung yes. office IBC nila. here in Then Pavia. after noon, yung Iloilo. Supermart. Yes. Okay. Pero for the restaurant like Marlos, first, no? Yeah, First. oo. So, Marlos is the first restaurant that we have migrated to us. Partner, acknowledge natin atong sa ring guest list, no? Si partner naton Ray J.R. Delfin. Partner, good morning. Good morning, and Bom, ay atong bisita, Tagalog ka ma'am, no? Tagalog. Sorry. Yeah, but I can understand. Oh, understand. Ilonggo. Nakakaintindi na Ilonggo. Yes. Pero matagalog. Elongated naman ni si ma'am. Yeah, my mom is Ilonggo. She's from Alimudjan. Limod yan. Okay. So, welcome to Iloilo. And More Power, ilang taon na po yung More Power sa Iloilo, ma'am? Our franchise was approved in 2019, so 7 years 7 na siya. years. Pero in operation, 6 years. Because we started operations in 2020. Yan. 6 years in operation. Yes, 6 Ma'am, I years. have a parang series of questions, no? Okay. Na medyo tuloy-tuloy. No? Sige Konti po. lang. Sige po. Well, you can answer. You can answer if you want. You can. You yeah, cannot okay. if you choose not to answer, okay lang din naman. Okay, sige. Okay. Sa ngayon po ba, ilan po ba yung pinaka-load, no, in terms of power ng buong franchise, no? Kasi that includes already Pavia. Oo nga. Ano po yung load requirement ng buong city tsaka yung buong Okay. area? Yung Pavia, siguro hindi ko masasagot kung pero yung ilan city, yung ma'am. But yung city, mga 120 to 140 siguro. 140 120 120? Megawatts? Mga gano'n. Opo, mga gano'n po. Megawatts ba yun? Yes, Tawag megawatts po. Megawatts. Megawatts po. Mga Okay, ma'am. 240 siguro. Yung may ganyan next po. question, kasi nang nakaraan kasi may mga Sana guesting kami tama. na yun. Di ba ganun? Okay. Yung next But, question yeah. ko, ma'am, is saan po natin sinusource yung power na needed Okay. ng franchise? Okay. Pag sinabi niyo po kasing source, ano po Yes. ba to? Yung mismong source ng... Saan Kasi po of course may binibili? mga of course Saan may po mga binibili? contracts kami. Okay. We have bilateral contracts. Okay. But we also source from the market, from the Right. WESM. Yeah, So, WESM.
So ganito po yan. No? Sige, I will try to explain it in the Yes. best possible way na alam yes, ko. ma'am. No? Thank you, ma'am. Para maintindihan din ng mga okay. tao natin So kung saan actually, nanggagaling yung power. Because yung bill po ng ating mga consumers, ayan, mga 60%, 50 to 60% of your bill is coming from that, yung generation na tinatawag. Ano? So yun. And so we source our power, number one, from our bilateral contracts. We do have bilateral contracts with different generation company. So may coal, meron ding renewable energy, yan. So iba-iba po yung kontrata. Okay. Opo. These are long-term contracts. No? Yes, Or long-term. Gaano ka long-term May mga, yung contract? hindi ko lang kabisado po kung gaano katagal. No? But meron pong mga 2 years, mga years. ganyan. Sa mga mix, 3 years, may mga ganon. palagay mo na 100% Sa mix. na mix, ilan po yung contracted? Ang ilan yung Okay. Sige. Siguro ganito. I will, na lang po ng ganito, no? Kung paano namin ginagawa yung, Yes, ma'am. ibig sabihin, pag-procure ng, ng power. So, we have a team in More Power who's in charge of that. Okay, so meron po kaming team, yung energy sourcing team namin. And doon po, yung energy sourcing, by the minute po yun. Right. Meaning, kapag halimbawa po, ang presyo po sa market ay mataas, then they will call on the bilateral contracts. Ibig sabihin po, magno-nominate po sila doon kasi nakita nila, mahal po yung presyo sa market. Right. Ngayon, kapag naman po mura sa market, bibili po sila doon. At hindi po nila i-call. Pag nakita po nila, kasi ang bilateral contracts po, may price, fixed price, Yes, di ba po? So, if the bilateral contracts are more expensive because the market is offering cheaper power, di ba? So, doon po sila bibili sa market. So, ganun pong kasimpleng, lang, na para mas maintindihan ng. And what does it mean? It means to say that More Power, our team, yung actually yun ng ng aming energy sourcing group, yan ang KPI nila, that they have to source the cheapest power possible para yun ang aming mai-offer sa aming customers. Ganon po. So kung saan mas mura, doon po natin kinukuha. Kung mas mura sa market, doon hindi tayo magno-nominate. Pero kung kung mahal sa market, magno-nominate tayo. So that's why it's good also na meron kang bilateral. Kasi pag wala kang bilateral at konti yung kontrata mo, hindi mo masusupplyan yung buong needs ng iyong customer, bibili ka lahat sa market, kung mahal, di mahal lang ma-offer mo na kuryente. Yes, ganun po yun. So, yeah. So para kasi it affects the prices in sourcing ng More Power. So now they have maganda yung system nila. No? So that's why they can get a lower tawag dito, lower rate doon sa power producers. No? So, pero hindi mo alam yung mix nun, ma'am, yung How many, percentage, anong percentage? Maybe I'll but call a it's- friend ako yeah. later. So, yun lang, ma'am, yung mga tanong kasi, and then, kasi nung last time nandito, guest natin yung Ileco 1, di ba? Ileco 1. okay. That's why yun yung sinasabi nila na, yung tawag dito, yung sinasabi nila na yung lalaki yung load ni More Power. Lalaki yung load requirement. Yes, yes. Kasi it's doon ko rin nalaman na isang franchise yun. Yes. No? So, pag mag-expand pa via Oton o wherever, so ang city kasama doon. Yes. Opo. Yan yung ganun. So, yung concern is, Kung lalaki ba, lalaki kaya yung bang loob, kaya bang supply. susuplayan? Yeah, supplyan. Yeah, so far po kayang-kaya naman po. Kayang-kaya. Kasi for example, the one that yung Mega World substation who's serving now Pavia, it will be now magiging dalawa na po yung doon yung capacity noon madodouble po by August. So, yun. Malaki na yung, And then there are also plans of putting up substation. So, syempre, alam po namin ibig sabihin, alam namin yung our technical team knows that, di ba? Yes. Meron tayong mga expert na nag-aral din naman po noon. So, alam po natin na pag magti-take over tayo ng franchise, alam po natin na may additional capacity tayo na kailangan. And so, there will be additional substation that needs para makaserve po dito sa mga customers na nandito sa area. Yun po. So it means, ma'am, yung price natin per kilowatt hour, nagbabari yun. Kasi previously, and I think this month, no, medyo mababa yung
yung may reduction no? po. I think All by mo, 1 peso, 1 peso no? more than So nagbabari yun is because of bilateral contracts natin sa mga kinukuna na supply ni More. That is why nagbabari yun, ma'am. Nagbabari kasi hindi lang po bilateral, market, 'di ba? Kasi minimix mo nga yun eh. So kung halimbawa po mataas yung presyo sa market, 'di ba? So actually you try to also lessen lang din yung bilin mo para hindi masyado yung impact sa customer. You call on your bilateral contracts. 'Di ba? So kung tataas man, hindi talaga tataas ng sobrang taas kasi meron ka rin namang bilateral contracts na na pwede mong kuhaan or in-nominate. Yun. So ganun po. Pero so far, based on my observation, kasi kami doon sa amin more power no? So, since nag-operate yung More Electric and Power Corporation sa Iloilo City, kayo lang yung siguro from time to time merong reduction ng per kilowatt hour, no? Yes. So malaking tulong yun sa mga consumers, no? That is why yung advantage ma'am yung sa bilateral contracts at yung may team talaga kayo na naghahanap ng mga mas mababa para at least kung ibenta sa mga consumer as DU, may mga ganong effect, no? May mga reduction. Yes. Tama po ba, ma'am? Yes. Yeah. Sige. Punta kadto kita no sa sa field gid ni Ma'am Marie Chris ang customer care sa mga aga. Ma'am Chris, mga anom na katuig nga naka-operate ang More Power diri sa may syudad sang Iloilo and gamat-amat na kamo expand sa probinsya. Kamusta ma'am no? Ang inyo sining mabaton nga mga complaints, calls o kon personal lang ginapalabot sa inyo nga mga concerns sang mga consumers sa may syudad sang Iloilo. Umpisa nga plastar si More Power sa Iloilo City kag sa Subong no. I-compare naton ang volume sang una sa mga complaints tawag nga mabaton nyo kag Subong. Anong kinalain sini Ma'am Marie Chris? Ganito siguro. If I will base it sa count, so over 1 million na yung mga complaints na na-receive natin, di ba? So, but yung dito, yung our combined na customer service office, yung walk-in office and 24/7 helpline, so we do log all concerns. Okay, lahat ng issues and concerns na re-receive, nalalag po yan. Yes. Okay, and then there are concerns na mabilis namang sagutin. Ibig sabihin, pag mga ganun po, we can immediately answer. Hindi na po kami nag-i-issue nagke-create ng ticket. Kasi sa amin po, if there are concerns that needs, for example, another team to resolve that, for example, may question sa bill, may outage, may brownout, may nasira, mga ganon. So we create tickets for all those concerned. And we're very happy to let you know na ang mga nagiging pending tickets lang namin ay less than 1%. Less than 0.42%, ganyan lang. Out of the tickets that we are receiving. It means to say, most of the tickets that we are creating, nako-close namin yan. Ibig sabihin, nare-resolve namin yung mga concerns. So, and what are those tickets na pwedeng nagtatagal at hindi nare-resolve agad? Maybe you'd like to know that. So, there are concerns kasi that cannot be resolved in a day or in minutes or in hours because, for example, it needs coordination with other outside party. For example, they want to relocate the pole. Diba? Yes. So, kaya they want to fix the wires. Yes. May mga ganyang concern na so, pag ganun po kasi, we need to coordinate with, for example, the barangay, the city. We also need to coordinate, for example, there are other wires there aside from our electrical wires. May mga telco wires. Yes. So, we also need to coordinate with them. And then, especially kung pole relocation, kung saan i-relocate. So, we need to know where namin pwedeng i-relocate, may owner ba yung land, kakausapin namin yun. And so, there are other factors that are outside our control. But, of course, if there are concerns like that, we approach
the appropriate person so that we'll be able to resolve those concerns. Ma'am, Yan. sa may Kaya lang, it takes sa may time. Villa, Yeah. no, may ang 'di ba bagong Substation. hindi bagong widening yung kalsada. Ayan. Yung pole na halos nandun na doon sa mismong widening, nasa gitna siya nung 'di ba may widening doon. Yung widening is I don't know, mga 7.5 meters siguro 'yun, both sides. So yung poles doon andun sa mismong gitna ng widening. Okay. Oo, so yun, So ma'am, mapifix po yan. mapifix po. Mga ano we po can, yung timeline yan, ma'am? We can, I mean, our team can visit that and look into that para naman mailagay natin sa tamang lugar yung mga poles. But I think one good thing about our operations here is we have a very supportive local government. So we have a very good relationship with the local government. Yes. Parang we are supportive of them and they are also supportive of us, ano. And so pag ganun po kasi yung relationship, everybody wins, especially the consumers, di ba? And so, ganon, we can coordinate with the local government para din po kung ang road na yan ay sa under the city, pwede rin po kung under sa barangay, then I'm not sure we can kung saan sa siya, city. ma'am. Yeah, but we will find I saw out, it sir. because Saan po sa Villa to, sir? Sa may Tatoys, ma'am. Ay, okay. papuntang Sige, Oton. sir. Okay, Sa- okay. sa Sige. Toledo Sur. Yeah, okay. Bali, Sige, sir. nakita ko siya, Sir, takot yung ako. nangyayari, ginagawa ng Ay, sa suka. parkingan. Okay. Kasi hindi rin madaanan eh. Hindi. Okay, So okay. parang it defeats the purpose ng widening kasi hindi mo siya madaanan. Okay. So what happened dahil hindi mo madaanan, pinaparkingan na lang ng pinaparkingan. Okay. So I hope that more power can take care of that. Medyo Sige. mahaba-haba yun, ma'am. Medyo marami talaga. Okay. Sige, Medyo sir. mahaba tsaka medyo mahal yun. Oo, papuntang Oton. Medyo maraming poles yun. Oo. Kaya you try to see. Makikita mo Basta yun. kung Villa naman po under Villa. our franchise, then Yeah. of course we will Sa paglagpas look mo lang, into that ano ba yung restaurant? Black Matmats. Rock? Matmats. Matmats. we can look into Dyan, that. dyan Sa area. Toledo Sur yan. Sige, sir. Tuloy-tuloy yan kasi, I don't know, na-widening yan 2 years ago yata. 2 years ago. Medyo matagal nga natapos yung widening. So, but Ngayon, tapos complete na talaga. Oo, And so, pero andun yung we can, phone na so we can now relocate those Yes, poles. yes. Yeah. Medyo marami-raming gastos din. Sige, yeah. Okay. Sige, sir. Thank you for raising that. Okay. Ma'am, based sa experience niyo sa customer service, no, Yes. ng More Power, ano yung mga, sa palagay mo, mga reklamo na parating tinatawag, nirereklamo Okay. sa opisina? Sige, okay. Ganito, no? Maybe sa inyo, trivia. Okay. Every day, pinapasummarize ko lahat ng mga ng lahat ng mga concerns na nare-receive ng office namin. So this is a combination of walk-in again and 24/7. So lahat ng concerns. So every day, every morning, nati-text sa akin 'yan. So I know exactly how many, okay? So ganon. So and of those concerns, so nakikita ko na kung ano yung mataas, ano yung marami. Okay? In the past, yung laging madami would be power outage. Okay. Meaning, may mga power outage in the sense that meron kasing mga single house, no light, meaning may isang bahay lang pero yung mga kapitbahay niyo. So, Yes. usually yung mga problema dyan, mga fuse, busted yung fuse. And so, pag ganun, that's very quickly na na namin yan, na re-resolve. Meron kaming response Yes. team na nagpupunta naman kaagad, so naaayos yon. But now, I've observed that after the 5 years rehab that we have done, there are fewer power outage concerns na. Ang mas maraming concern would be billing inquiry. What do I mean by billing inquiry? So, ibig sabihin kasi, yung mga hindi alam na nila pagka i-deliver na yung bill nila. Uunahan na nila kasi gusto na nilang malaman kung magkano yung bill yung- nila. And that is why, so segue na ako dito, we have the More Power app. Yes. Di ba? If they download the app, di ba, and then enroll their account, then hindi na mahirap for them to know their bill. Kasi doon sa More Power app na yon, di ba, doon na agad, real time yung pag na-read,
marereflect na kaagad. So, malalaman na kaagad nila kung magkano yung bill nila. So, hindi na sila tatawag at Yes. magtatanong, di ba? And so, yon. So, ang mataas lang na yon, ang mas mataas na number ngayon would be billing inquiry because customers would like na to know in advance their bill. But, of course, our people in the helpline and in our customer service office would encourage these customers to, of course, download the app. Ganyan. So, yun naman, there are some naman who are registering. In fact, out of 102, we have around more than 50% users already. Yes. 1.5 years pa lang yung app na yun, ha. So, yun. And around siguro mga 30,000 unique account users. So meaning, why more than 50%? Maybe because in one household or in one account, there are several of them who has the app, di ba? Mga ganon. But kung unique users naman, mga 30% or di ba? Yun ang aming ngayon ratio. And so we will continue to campaign for customers to download the app for their convenience. Yun. Wala naman pong bayad to, Yes, libre. libre. I think ang Opo. customer service ni More is top-notch, no? Pasip-sip tayo yung mamarinig ko. Diba? Totoo. At saka yung tama yung sinasabi niya na wala na masyadong power outage, no? Yes. Except for, like, kung may NGCP, nakikisabay si More, no? At saka makita mo din, no? I mean, kilala rin natin dati yung mga power provider natin, mga kaibigan din natin. Yes. But nakita ko kay More din is makita mo talaga yung volume ng investment, no? Ang volume nung nilalagay na capex, no? Sa improvement, no? Sa tawag dito, sa mga facilities. So makikita mo talagang naka-SCADA, lahat-lahat, no? Andyan, ma-appreciate mo yun, ma-isolate nila yung power outage na hindi na kailangan kumalat, parang mga ganun. Yes, yes. So tapos nababago yung mga maraming improvements talaga. So in terms of capex, malaki talagang ang nilalagay ng more power, no? Sa infrastructures. My question sa kay ma'am is capex recovery. So meron na po ba tayong na-apply na tawag doon? Yung capex recovery sa rate natin? O rate adjustment? Actually, yung ating, di ba po, meron kaming, syempre doon sa portion ng bill nyo, meron sinisingil doon na napupunta kay More. May 60% sabi ko kanina, yung generation, no? So, ibig sabihin, ito yung kuryenteng binibili namin, na binideliver namin sa inyo, pass on lang, di ba? So, kung mura namin nabili, di mura din naman namin mapapasa on sa consumers. And, yung pong mga charge sa bill, syempre approve po yun. Hindi po tayo pwedeng mag-charge nang hindi na-approve ng ating regulatory body. No? Now, ang sinisingilan po ng More ay yung kanyang DSM. At doon po sa DSM na yon, doon na po naka-ano lahat yung pag-recover. Yes. Doon na po nakalagay So hindi lahat. siya naka-itemize? Naka-itemize po doon, di ba? Pero yung DSM, makikita nyo, magkano ba yung sinisingil? Ito na yung recovery na sinasabi nyo, sir. Doon namin marirecover yung So mga yun yung ginastos approved na, namin. Yes. At capex syempre po, recovery. final po yun. Syempre, di ba? At in-approve ng ERC. Yan po. Importante yun kasi paano ang kapital ni More kung hindi na Oo, di ba? So, yun po yun. Oo. Tapos yung maganda pa dito mga partners is yung sa information dissemination ng mga announcement ng power interruption, no? Doon magaling si More. No? At least yung mga interruption ko mag-charge ka na sa Up to gabi. date. Up to date talaga. No? Yun yung ano. May ko yung mga announcement all platform. Oo, all platform. So, si Mama Chris yata in charge. Yeah, sir, siguro kasi aside from, we do have of course friends from the media, we have a group, 'di ba? We have a Yes. group. And so pag meron po tayong interruption early on, ini-inform na natin so that our media friends can also 'di ba help us disseminate that Disseminate, through their yes. programs. Then aside from that, we have our social media na naka-post din po doon. And aside from that, we do have a Viber group Yes. with all the barangays in the city, 180 of them. And then meron din pa kaming isang chat group where Iloilo Opsen is there. And so doon po namin lahat
bino-broadcast or ina-announce yung aming mga, if there will be scheduled or there may mga emergency interruption, doon po natin ina-inform sila. So that alam po ng lahat. Wala kang mamimiss Yes. na, di ba? Tama. So, yan po. So, yan. Tapos yung may page yung Happening Now The Explainer, pwede mag-post more dito no sa ating page no ng Wow, thank you. announcement ng power mga advisory no problema. Because No it's problema. public service Yes, naman. yes, public service. Public service. Public service. Partner? And ganun din po sa amin. We Yes. welcome, there are also other entities Yes. nag-ask ng help para simply because we have also many followers, di ba? Mga 200,000 plus ang followers din namin. And so, we know that there are many people din going to our page, Yes. ganyan, visiting our page. So, kung may announcement na pang public service, then we help them also. Yan po. Mas maganda din yung magbayad ngayon sa More Power. Hindi ka lang pupunta doon sa Del Rio. Pwede kang mag-GCash, no? Yes, Pwede kang mag-GCash, there are third-party Third-party, collecting yes, agents. Okay, meron po kaming mga partner banks and payment centers. So, it's the choice now of the customer kung saan po niya gustong magbayad. Kung via bangko niya, pwede din po sa mga payment centers, Yes. di ba? So, ganon. So, kung anong pinaka-convenient sa kanya. In fact, kung nag-mobile app ka, meron din po doon. So, may platform din na pwede kang magbayad. So, whatever is the most convenient to Yes. the customers, yan, pwede na niyang gawin yan. Yan. Kanami sa mga partners kina-notice naton ang numero siguro sang naga-illegally tap o kung Yes, may aras ang illegal connection sa mga kabarangayan sa syudad nagamay na gidman. nagamay, yes. Nga bangod ini nga ang More Power mahapos sa subong ang requirements kung paano ka mag-apply nga makakuryente ikaw sa imo sini nga puluyan. Giman sang una partner na notice na tun damo to sa Damo una sa requirements. illegal connection mga Correct. nga nabudlayan sila sa pag-apply nga magkakontador ang isa ka puluyan. So Correct. subong maskin papos ini ni More Power. So Ma'am Marie Chris, anong mga requirements subong kung mag-apply ikaw kag ano kahapos na ini subong? Agod niya ang isa ka puluyan, for example, bago nga puluyan, bagong establishment, makaangko na sang kuryente alin kay More Power. Okay. Madali lang po yung requirements natin kasi sabi nga natin, di na dapat Yes. accessible sa customers yes. ang ating power. So, number one, of course, we have the application form. You have to fill that up. After that, you have to have your valid ID. And yung importante po kasi yung electrical plan, di ba? Because yung electrical plan, yan po yung magiging basis para po kayo ay makakuha ng electrical permit. Yun po. So, pag sa mga residential po, kailangan po meron tayong electrical permit. Yun po, no? So, yun. The plan, the permit, and yung ID, and and form. Yun lang po. Tapos For yung residential. Now, residential. pagka po mga building, mga malalaking establishment, so of course, may mga requirement pong iba. And then, dun pala sa yung proof of ownership. So, kung halimbawa, hindi mo po pag-aari yung lupa or yung bahay or yung structure sa residential po, so you will have, kung kayo po ay umuupa, so, syempre, meron kang contract dun sa iyong, inuupahan, yung lease contract. So, you can submit that kung hindi mo masasubmit yung iyong, syempre, hindi nga sa'yo. So, wala kang title or But for example, there are informal settlers naman. So, we do have a program in partnership with the Iloilo City government. They have their iConnect. Yes. And si More Power, More Connect, wherein this informal settler, they can they will have to sign an undertaking that when the landowner already needs the property, so dapat kusa na lang siyang aalis. Parang ganon. And doon naman sa local government, they have sila po yung nag-i-inspect kasi ng facility and they're the ones parang doing yung electrical plan and yung may barangay permit din also. So, yon. Doon sa side na yon, then after that, pupunta na po yun sa amin. Tatawid na sa amin yung application. So, yan na po yung parang pinaka-permit nila pagka pumunta na sa amin from the city government. So,
Ganun po Oh, yun. so yun yung Ganun mga, lang po. mga requirements, Yes, ganun no? po yung requirements. Sa establishment kasi, usually po may mga permit from the OBO. Yes. Yung occupancy permit. Because they're mga bigger, structures. Yan. So far naman po, we also have a good relationship. At sabi ko nga, with the city government. So, okay din po kung sa OBO or sa city engineer, we both coordinate with them. If customers, yung may mga kailangang, yung mga requirements nila, di ba, para maayos agad, para makabitan o agad sila makakonect agad sila sa aming source. Yan po. Nung last time lang, no, I saw si President Ruel Castro, no, presented the tremendous growth ng city, no, ng Yes. Iloilo City in the last few years, no, which is talagang nakita din natin yung pag-grow ng city. Seymour is parallel, no. Ibig sabihin, Seymour is also growing by leaps and bounds sa city since nag-grow yung city. Yeah. Siguro, ako kasi, since I'm the one in charge of customer care, no? So, when More Power started, customers are only around 60,000. 60,000. Close to 60,000. Yeah, mga ganyan lang. And after 5 years, na siya, closing to 100,000 na. Ngayon nga 102 na. Grabe, no? Na lumampas na siya. Ilang percent yung growth yan? So, di ba? So, Ilang percent yung customer? 100%, di ba? 100%, oh, Di ba? grabe. Di ba? Kasi na-double na eh. Imagine. Close to 100% na 59 eh. Close kudos to sa 90%. congratulations sa Trias administration. Oo. Di ba? Can you imagine? Close to 100% ang tawag dyan is synergy, no? Yeah. Between a good, stable power supply Yes. and economic growth ng city. So you have to imagine yung customer base ni More Power naging in the 5 years, that's every year that's more than 20% or something like Yeah, that. 20% mga ganun po. in growth every year, no. So grabe, no? Grabe na growth, no? Tremendous, no? Congratulations. Oo, hindi pa naman 100 pala kasi 102 pa lang. Malapit na. Malapit na. But Malapit it's close, di ba? But still, Di ba? grabe Kasi yung from growth. 60, mga 120, no? So, ganun. So I hope yung ganun naging dapat. growth niya Yeah. is really like the new ones, no? Yes. Yung new application, hindi yung yung jumper na growth. Oo. Di ba? Baka yung iba May legal connection. Meron pong mga May- gano'n na. yung But nakawala yung jumper, nagpakabit, di ba? But it's yun- also, yun ang it's yung also, growth I think we can also consider that as an achievement Yeah, because yeah. yung systems loss po natin, bumaba din Yes, naman because of important that, yun, di ba? So, meaning, and di ba, yung mga, kung illegal ka dati, ngayon legal ka na, Yes. that's an Kasi there are so achievement many because, charges di ba? dun sa bill mo, no? Di ba? So, yun. Kasi ang ano rin po nun, aside from, of course, you'd like them to be legal. So, syempre, yung safety Yes. din, isa sa mga concerns natin yun, that if there are massive illegal connections, so Correct. prone yan sa overloading, sa fire, yan. And so, because of that, di ba, parang massive also decrease in the system loss and meron mga illegal naging legal na, that's also a big Right. improvement, That's di ba? good. Yun. So, Yung ma'am, yung bill deposit na program, na tuloy-tuloy pa rin yun. yes, Yung tuloy-tuloy pa rin. Yeah, tuloy-tuloy pa rin po yan. And if I may tell you, so Yes. yung ano po to, when we started with the bill deposit, so what we do is we write the customers, di ba? So ganyan. So now we have for those customers who are para eligible for a bill deposit, naka-incorporate na po sa bill, nakasulat doon sa bill nila that you are eligible to receive for your bill deposit, ganyan. So kapag hindi po siya, kasi you have to you have to apply for it. You have to go to our office and sign some documents that you'd like that bill deposit be returned to you. So you have to go to the office. So now, sometimes hindi na napapansin yung nasa bill. So we'll have to call them. Text them. Diba? Email them. Okay. So, pag hindi pa rin nagpunta, next month, gano'n na naman. Tawagan, i-text, i-email. So, it means to say, yung persistence din namin na
customer, kunin mo na ang iyong customer bill care deposit. system ni Ma'am Diba? Maricruz, top notch siya. Kasi pag sinabi mo kasi may ticket, may mga ganon, this is a system, no? To monitor. yes, to monitor. So the best, no? To have that in place na than to have like yung mag face-to-face lang kayo, something like that, mag-discussion kayo dyan, pagkailita. You know, the ticketing system is a top-notch na system, no? For more power customer care service. No? Tama Kasi po yun. minsan hindi mo ma-resolve Yes. na magkaharap lang kayo. So, to give you the ticket, na ikaw parang, okay, pagbalik ko may ticket. May ari ako doon, malocate ka agad kung ano ba yung nangyari, ano. So, I think it's a gold standard for customer service. Tama yung sa bill deposit kasi I think last year nabalik yung di ba yung nag-apply ka ng linya ng kuryente kasi Yes. bago yung way back 2022. Ako pa ni-remind na sir, yung sa bill deposit kasi may nag-down ka ng 2.5 pero ibabalik sa iyo 'yon. So ikaw yung pipili, it's whether ibabawas sa bill mo or sa current checks, month or cheque. sa cheque. Sabi ko ibabawas na para at least hindi na ako Nagpunta. problema. Yeah, so may choice ka. May kasi, choice sir, ka. kung gusto mo. But- Remind ka ng Yes. ng customer So, service. na-experience Yes, mo, sir, experience ako. first That is why ako tinanong ko kung Tuloy pa rin. yung Tuloy pa rin. yung pagbalik ng Yes. It's actually 36 months po 'yon na dapat continuous na on-time payment. Okay. So that you'll be able So, to get parang that. promo yun, ma'am? Parang... Hindi, actually it's Yun talaga. nasa Magna Carta po Okay. yun. Dapat Paano if you pag are- na-miss mo yung isang buwan? Hindi mababalik? Hindi, babalik ka na ulit sa una ulit. okay. So, mainit ka na ulit So, ng dapat 36 wala kang months. miss Basta every month? 36 months, dire-diretso dire-diretso. So, you get na back on your- time. So, on time magbayad si Oo. sir. Kasi ako Yeah. on time, prior to my deadline po nagbabayad ako. Kung sa'yo, kung mabalita na hindi ako nagbabayad. Damo kayo dyan, kwarta. Hindi naman. Hindi naman kasi yung bill ko naman, medyo manageable. So, bakit ko pa kailangan ko paghintayin yung deadline kung pwede naman Yes. 2 days or 3 Yes. days So, before. ang imo nga deposit, nabalik? Nabalik na. Ibuhin na to sa Yes. bill Naano na ko. sa bill niya, sir. Binawas na sa bill. Kasi tinatanong ko, it's either cheque. Okay lang sana kung 2.5 million, i-cheque ko. So, 2,500, i-cheque ko pa ba yun? So, sabi ko, nga, yes. iwan na lang, yung Yung sa bill ko. dugangan, pila ka zero na. Pero yung magandang programa ng more. Yung dineposit mo na 2.5, babalik sa iyo yun. Babalik Yes, talaga sa basta buo. on-time payment Basta lang. on-time On-time payment lang. lang, Wala namang wala namang problema na hindi ka Sir, mag-on-time. maraming mga most of the informal settlers who applied, 'di ba, when we were campaigning for yung sa systems law, yung sa anti-pilferage, so many illegal users na nag-legal na sila, Yes, so mga informal settlers. So most of them are the ones who actually receive their bill deposit back because after that they became legal. They are very parang religious in the payment of their bills. Yes. Big sabihin, because kumbaga, nagkaroon na sila ng chance na magkaroon ng power because Yes. madali na yung Application. application, di ba? Sabi ko nga kanina hindi sila madami because gusto nila, but because it's difficult for them, di ba? So, I believe na most of the Ilonggos hindi naman, di ba, ganon. But because nahirapan sila eh. So, ngayon, madali na. So, most of them legal na and iniingatan nila yon na wag parang, di ba, once na, eto na legal na, I have that metro, di ba, iniingatan nila. And so, on time sila mag-payment. And they are the ones who were the recipients of this, eligible to claim that bill Yes, deposit. tama, So, nakakatuwa yun kasi whenever we have that awarding, sometimes yun nga, pupunta sila doon, they receive the checks na natuwa din sila na pwede nilang magamit sa iba pa nilang pangangailangan. Tama. Yes. Ma'am, yung expansion ng more is Pabia, Oton, Tiba? Hindi pa po kasama yung Oton. Okay. So, Pabia lang. As of Pavia, San Miguel, District 2 actually. Okay. Yun po. Under- Pero, under- right now po, nandito po kami pa lang sa Pavia. Pabia. Opo. Kasi yung Oton, District 1 eh. Opo, First So, district. po kasama. You mean congressional district? Congressional District. Opo. So, Pero part pa rin siya ng Ileco. Yes, part po. pa ng ilay. Ma'am, mensahe natin sa mga followers and mga viewers natin. Si Attorney Von Superior ng Iloilo Provincial Capital
panood sa atin, ma'am. Hi, No, si- attorney. Hello. So, Attorney Von- the Attorney Von provincial Superior. capital kasi are friends din Yes. from the provincial capital. So, we also have a very good working relationship po sa ating provincial capital aside from sa seating. Yes. So, siguro, yung message ko lang po sa ating mga customers. So, si More Power po is here to serve, to really serve. Yung amin pong, yun nga sinabi ko kanina, ako, I'm from Manila, but I'm stationed here. My mom is from Iloilo. That is why Iloilo is like really a second home to me, di ba? Hindi ako stranger dito, di ba? I may not be speaking the dialect, Yes. but I can fully understand Ilonggo. Yan. So, alam ninyo kasi matagal na rin tayong magkasama Yes, when I was tama. with the other company na Iloilo based Yes. din. Yan. So, I'm here to I'm here to really, 'di ba, parang do my task. Yes. 'Di ba? And to follow that mandate na yung customer care namin na all of our programs there are really genuinely to really serve the customer. May extra mile pa nga. Meaning we can go beyond what is mandated to us for as long as we will be able to help the customers to make it easier for them, to make it more convenient for them. So yun yung promise namin, and yung promise na yun or yung commitment na yun, we will never back down on that. So yun po. So if there's anything that you need, so syempre basta electricity related, Yes. yan. So you can reach us via our 24/7 helpline and via our CSO. In fact, ako po, just to show also my people na hindi lang ako basta gano'n, nung bagyo, I was one of them who are answering then in the social media kasi gusto ko talaga matulungan ko din sila, no, that I'm not there just nandun lang patayo-tayo. No, I'm actually one of those who are answering also. So hands-on po ako. And then if they want to meet with me, minsan may mga gusto akong makausap, doon po sa mobile app namin may appointment system po doon. They can use that. So if you want to have an appointment, pwede po doon magpa-book ng appointment din. Of course, they can also go there. Hindi naman ako by appointment lang. Kaya lang kasi sometimes, syempre po, meron po tayong mga ibang task. Minsan, I have to go out of the office. So, it's better kung naka-appointment, di alam ko po na meron pupunta, di hindi na ako aalis. So, may ganun lang po. Yon. So, thank you so much. Thank you. Yeah. And to Sir Ruel Castro, no, the President and CEO of More Power. Very humble. Same with Ma'am Maricruz. So, lahat sila ng mga taga-More. Papang Jonathan. Papang Jo, no? Jonathan Nagabirera. Yung boss ni Adam, oh. Yung boss ni Adam, no? Good morning. No? And kay Madam Pang Kalamasan Picture, kay Sir Idol Dolorfino, no? Nagalantaw man sa aton nga programa, happening now the explainer, no? At least ining guesting ni Ma'am Maricruz, sabi niya hindi ito first and last. From time to time, no, guest siya dito sa atin. May sa, update. may update, may no? update. Sa happening now the explainer, kasi yung venue natin maganda, maliwalas, maganda na yung More power na tingnan mo yung transfer lang. tingnan mo last time sabi mo nagreklamo ka parang madilim. Yung grabe. ilaw ngayon maganda yung natin I think yung first lumiwanag commercial ba na. si Marlos na nag-transfer? First restaurant. First restaurant. restaurant, First yeah, restaurant. first restaurant. Maganda na yung ating venue, mas lilinaw yung natin, yung pagprograma dito. So thank you once again sa kay Ma'am Maricruz ang ato sining guest, no, para sa aton first episode. Kag mga partners na pagbalik naton ang officer in charge sa Iloilo City Police Office in the person of Police Colonel Wilbert, no, Parilla, mga input naton para sa second part sa aton nga programa happening now the explainer. Please stand by. The views and opinions expressed in this program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect, nor represent the show's policy, or the views held by the channel or broadcaster. The hosts or its show channel cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program. Happening now, The Explainer, hosted by Arniel Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlu's Filipino Asian Restaurant.
The views and opinions expressed in this program